Salamat po, Bishop. Bishop po, pasalamat kami kay Bishop Pinto at kay Doc sa pag-welcome po ninyo sa amin. Hindi pa po kami nakakarating. We are so much excited to be here. Dahil alam po namin na mga taga-Voice of Truth ay lubos na pinagpala ng Diyos. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, Ilocles. Yan ang problema minsan sa mga congregation. Hindi sila representative. Sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka. Pumalagpag po ang mga pinagpala. Ngayon po ay tinatawag nilang mahal na araw or Holy Week. Nagdiriwang po ang buong Pilipinas at tayo din po ay of course hindi lamang gumugunita ng ginawa ng ating Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo, kundi ating pong ini-internalize dahil yun po ang ating sinasampalatayanan, tinitindigan mga kapatid at ating pong pinanghahawakan. Amen? Okay, minsan pa, sabi mo sa katabi mo, you are really blessed. Yes. Hallelujah. So, salamat sa Diyos. At without further ado, again, salamat po sa pagtanggap po ninyo sa amin. Dito lang po kami nakaranas ng kakakain, parang kain na naman, wala kami ginawa kundi kain. Iniisip ko nga kundi, puro kumain na lang. Pag bumababa kami, nakapila kami sa zero. Praise the Lord. Pero God is really good. Sabi mo, minsan pa, thank you for coming. Thank you for coming. Palapakan natin ang Diyos. Hallelujah. So mga kapatid, daligo po kayo sa mensahe. Mga kapatid, deepen understanding in the dispensation of grace. Dahil mga kapatid, sa ating panahon, dapat maunawaan natin na nasa panahon tayo ng grasya. Kasi kapag hindi mo natin naunawaan ang grasya ng Panginoon, we will toil, magpapakapagod tayo, magpapakahirap tayo, magsasakripisyo tayo para sa ating kaligtasan. Pero kapag naintindihan natin ang tinapos na gawa ng ating Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo, tayo mga kapatid, ay we will just rest in the presence of the Lord. Amen? Okay, sabi mo sa katabi mo, mahalaga mag-amen. Amen? Pwede ba natin palapakan ng Diyos? So hindi ko na-explain kung bakit mahalaga ang palakpak at saka amen. Mga kapatid, sabi po dito ng Ephesians 1:10, that in the dispensation of the fullness of times, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him. So binanggit ng Ephesians, mga kapatid, na mayroon po pagdating sa fullness of time, ang dispensation, mga kapatid, ay magaganap sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kanina, yan po yung gusto namin, mga kapatid, na kami nila Pastor Ruel, Pastor Jerome, yung team po namin doon, ayaw namin talagang nagpapakilala. Kasi ang gusto namin, ang makilala si Jesus. Sabi mo, Jesus. So, una mga kapatid, mayroon po tayong tinatawag na dispensation of innocence. Pag sinabing dispensation, this is God's dealing to people. And then, makikita po natin ang covenant ay Edenic covenant. Pagkatapos po niya na mag-fall na ang tao, ang tawag po dyan ay dispensation of innocence. Ang tao ay may konsensya, mga kapatid. At that conscience, yan po ang nagdilitaw what is right and wrong. At ang tawag naman po sa covenant ay Adamic covenant. Then after that, sa panahon ni Noah, yan po ay dispensation of human government. Na kapag ang tao o ang Israel ay mayroon pong tinatawag na human government, parang titino na pero hindi pa rin. Pero yung panahon na yun ay Noahic covenant. Then after that,
ay mayroon pong tinatawag na dispensation o promise sa panahon ni Abraham. At ang covenant ay, of course, Abrahamic covenant. Then after that ay dispensation of the law, yung panahon ni Moses. At ang kanila pong covenant, Mosaic or Palestinian covenant. Then after the law, pumasok po mga kapatid ang dispensation of grace. At ang covenant po dyan ay yung Messianic covenant. Then, ang papalating pa lang po na dispensation ay yung tinatawag na dispensation of millennial reign. Yan po naman ang magaganap ng covenant ay ang Davidic covenant that the Lord will reign for 1,000 years. Balik tayo sa dispensation of grace. Mga kapatid, dito tayo po focus. We are now in the dispensation of grace. Sabi ng Galatians 4:4 hanggang 7, but when the fullness of the time, sabi natin yung fullness, mahina, sabi natin fullness. Sabi niya, God sent forth His Son. Sabi po dito, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of the Son, or adoption of Son. And because ye are Son, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Wherever thou art, no more a servant, but a son, and if a son, then an heir of God through Christ. Sabi ng Bible, mga kapatid, we are in the fullness of time, at sinugo si Jesus, mga kapatid, sa ilalim ng batas, para iligtas tayo sa batas at dalhin tayo sa biyaya. At ngayon na nasa biyaya tayo, sinugo ang Espiritu ni Kristo sa ating puso para tayo makasigaw ng Abba, Father. At ang sabi ng Bible, you're no longer servant. Hindi ka na servant. You are God's sons and daughter. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka na alipin. Ikaw ay anak ng Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Hallelujah. So tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Okay lang po ba kayo parang tahimik ang congregation dito sa main church? Hallelujah. Sabi mo nga sa katabi mo, maging masaya tayo. Okay. Ephesians. Sige kapatid. Hallelujah. You'll be able to take in, understand, comprehend, grasp with all Christian the extravagant dimension. Binanggit po yan ni Pastor kanina of Christ's love, reach out and experience the breadth, test its length, plumb the depths, and rise to the heights. Sa Tagalog, tingin kayo sa akin. Ipinakita ng Diyos, ipinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, pag-ibig. Tingin kayo, paano mo pinalaman ng Lord? Sa Tagalog kasi, ano ang taas, ano ang lalim, ano ang luwang, at ano ang tapak. Dadandahan, anong nakikita nyo? Hindi ko. Ano ang taas, ano ang lalim, ano ang luwang, at ano ang haba. Yan po ay cross. Jesus Christ showed His love for you through the cross. Amen? Pinipan natin palapakan ang Panginoon. At now, next slide, praise God, hallelujah. Sige kapatid, for the message about Christ's death on the cross is nonsense to those who are being lost, but for us, sabi mo nga, for us. Sabi niya, who are being saved,
It is God's power. Ang salita ng cross at tinapos na gawa ni Jesus sa cross ng Kalbaryo ay kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Amen. O ulitin ko, church, the message of the cross, yun po yung ating power. Amen? Power saan? Sige po, medyo lang po tayo. Hallelujah. Kapangyarihan sa sumpa ng kasalanan, sumpa ng kautusan, sumpa ng karamdaman, sumpa ng kabiguan, sige po next, hallelujah, sumpa ng kagutuman, sumpa ng kawalan, sumpa ng kaguluhan, sumpa ng kalungkutan, sumpa ng kaaway, mayroon pa po, sumpa man na mga sumpa sa buhay, wala na po yan sa krus ng ating Panginoon. Amen. Alam niyo po, ang karamdaman, sumpayan. Kagabi pinag-uusapan namin ni Pastor Ninto, Satan is trying patayin ako, pero wala siyang magawa because again, hindi niya lang alam na I am holding on sa kapangyarihan ng krus ng Kalbaryo. Amen! Parang mahina ko ng palakpak. Siguro yung mga hindi nyo sumama ng kahapon, yun ang hindi pa nakakaunawa ng kaunting palakpak. Amen? Kaya sa palakpak ng Lord. Ngayon mga kapatid, punta tayo ngayon sa cross. Ang uri ng cross, pero kung tinatawag mga kapatid na stake, yung diritso lang. Mayroong tinatawag na explanation. Yung nakaibis ng ganyan, mayroon naman pong spread out, upside down. Yung pabaliktad naman, at mayroon naman pong vertical cross with horizontal cross. Ano mang uri ng cross, kung ating titingnan, sige next kapatid, yan po yung stake, yan po yung mga uri ng pagbato, sige pa, dadala natin, mayroon pong T-type, may pabaliktad tulad kay Pedro, yung common na pagkaunawan natin ay gano'n. Sige po, mayroon pa. Ang totoo, tingisa kayo sa akin, ang pinapasan hindi po yung buong cross, ang pinapasan yung pahabalan. Amen? Anong tawag noon? Horizontal, ano pastora? Ang vertical pa ganyan. So, ang pinapasan lang ay horizontal. At pagdating doon sa Golgotha, may puno po doon, may puno, at doon ibabago yung horizontal, kaya siya ay magiging cross. Kaya kung babasahin mo ang Galatian, sabi ng Galatian, isinumpa ang taong ipinitay sa puno ng kahoy. Kaya pag isakpit yan sa puno, yan po ay nagiging cross. Next, alam po ng iba yung tinatawag natin na Via Dolorosa. Sa ating mga kaibigan na Katoliko, sila po mga kapatid ay naniniwala ng tinatawag ng 14 stations. At yun ang tinatawag nilang Via Dolorosa. Ngayon po ang mga lugar kung saan si Jesus bumabagsak. And according to their belief, 3 times lang si Jesus bumagsak. Pero mamaya maintindihan nyo kung ilang beses bumagsak si Jesus. Dahil na po, nagpupundasyon pa lang po tayo. Mayroon po tinatawag na 7 trials of Jesus. Ang una po, mga kapatid, inakusahan si Jesus, kaya ipinaras siya ng gabi. Kaya siya injustice kasi gabi siya inarrest. Bawal po mag-arrest ng gabi. Tingin kayo. Alam niyo po, kung kanino inihaharap si Jesus, iba yung akusasyon sa kanya. Tingnan niyo po ang character ni Jesus. Every time he was accused, nananatili lang siyang tahimik. Sino man ang mag-accuse sa atin, you don't need to justify yourself. Be silent. Dahil ang ginawa ng Panginoon, nananahimik lang siya every time na ina-accuse siya. Are you in church? Pangalawa, na accusation,
Inakusahan si Jesus ng pagsira ng templo. Ang kaharap niya po dyan ay ano naman po natin ang sabi ni Jesus, igiban nyo ito, ang templong ito, itatayo ko sa 3 araw. Sabi ng mga matatanda, 40 years namin tinayo yan, gigibay mo in 3 days, pero he was speaking to his body. So he was accused na sinira ang templo. Next, inakusahan si Jesus ng pamumusong. Nagpapanggap daw siya na Mesya, Kristo o anak ng Diyos. He was accused as a son of God. Next, hallelujah, 4, inakusahan si Jesus na pinagbabawalan ang mga Hudyo ng magbiga ng buwis kay Kaisar. Kasi di ba, give to Caesar what is Caesar's and give what belongs to God. Ano pa po? Mabilis lang po ito. Inakusahan si Jesus bilang pasimuno ng kaguluhan sa Galilea. At pang-anim, inakusahan si Jesus bilang nagre-rebelde laban sa Roma. At pang-pito, inakusahan si Jesus ng mga bulaang saksi na siya ang bagong hari ng mga Hudyo. At again, every time that Jesus was accused, he remained silent. Alam ko, maraming accusation sa atin. Nakakaranas ang church ng accusation. Hallelujah. Pero mga kapatid, you don't need to justify. Hayaan mo ang Diyos ang mag-justify sa atin. Amen. Hallelujah. Okay, punta pa po tayo sa 7. Puro 7 po ito. Hallelujah. 7 last words. Mabilis, hindi naman po natin explain. Tingin kayo sa akin, ang 7 last word ay hindi yung ganun kadaling bigkasin ni Jesus. Ang kanyang paa ay nakapako, ang kanyang kamay ay nakapako, at every time na magsasalita siya, kailangan niyang sumipa para makapagsalita siya. At dahil masakit, bibigyan siya at sisipa ulit para makapagsalita. Bigyan ko po kayo ng example. Paano niya sinalita ang isang salita? Praise God. Nagaganyan si Jesus. Padyak siya, Father! Masakit. Bababalik na siya. Isipan, forgive them! Every word na binibitawan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo has significance for your salvation. Palapakan natin si Lord. Unang word, yan po. Sige, next. Hallelujah. Hindi na po natin yan. Father, forgive them for they do not know what they do. That is the word of clemency or forgiveness. Pangalawa, verily I say unto thee, today thou be with me in paradise. That is the word of redemption. Third word, hallelujah, sabi niya dito, women, behold thy son, and behold thy mother. That is the word of unity. Tingin kayo sa akin mga kapatid. Maging nung si Jesus ay nasa krus ng Kalbaryo, He established in the creation, the family, at bago siya mamatay sa krus, ang nasa puso ni Lord, pamilya. Sabi mo, pamilya. Sabi na, anak, narito ang iyong ina. Ina, narito ang iyong anak. Nung mga bata pa tayo, we are responsible of our parents. Pinapampinan, nilalakpinan, hindi pinapadapuan ng langaw, hindi pinapakagal sa lamok. They are taking care of us. Pero darating ang panahon na mababaligtad ang magulang na ang aalagaan ng anak. Darating ang panahon na ang nanay mo na ang iyong lalampinan, ang nanay mo na ang iyong bibihisan, ang nanay mo na ang iyong susubukan o pagkakainin. Yes, noon sa'yo, pagdating ng panahon, ikaw. Kaya sabi ni Jesus, Mother, behold thy son, and son, behold thy mother. Pakiusap ko po mga kapatid sa mga anak na narito,
huwag niyong pabayaan ang inyong mga magulang. Hallelujah! Nagkakaedad, tumatanda, magkakaroon kayo. Sa akin si tatay, sa akin si nanay. Kasi sa atin, ang kultura ng mga Pilipino, mga kapatid, inaalagaan lang ang magulang pag may pamana. Pati mga manugang nagiging alam. Ako mag-aalaga kay inay kasi may pamana. Pero pag walang pamana, ipinagtutulatan ka. Huwag ganito, doon ka, doon ka. Pero tayo mga taga-voice of truth, may pamana man o wala, we will take our prayers. Amen? Sabi mo sa katabi mo, aalagaan kita. Amen? Palampakan natin si Jesus. Amen. Next. Sabi ni po dito, Eli, Eli, lama sabachthani. Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? This is the word of comfort, and deep word. Hallelujah. Panglima, sabi po dito, I thirst. This is the word of intimacy. And, of course, His word, sabi po ni Jesus, it is finished or tetelestai. This is the word of freedom. Sabi mo, tapos na. Sabi nga, the sentence has been served. Praise God. Ang battle has been won. Kaya wala na tayong gagawin. Tinapos na ni Jesus. Sabi mo, tapos na. Pag may karamdaman ka, huwag mong tingnan ang present. Tingnan mo yung tinapos ni Lord sa krus ng Kalbaryo. Amen? O sabi mo, I like that. So, pang-pito, hallelujah, pang-seven word, sabi niya, Father, into thy hands I commend my spirit. That is the word of healing. Ibig sabihin, salitang crucified. Ang your church, may tao pa kaya? Inaano ko lang po, dinadaanan ko lang po ang lahat kasi mamaya mas matindi yung ating pong mali. Kasi alam niyo po, hindi natin naiintindihan minsan ang mensahe kasi hindi tayo ng pupundasyon. Kailangan natin magpundasyon. Okay, next, yung 7 divine exchange. Sabi mo, 7. So alam niyo po sa Bible, pag nag-gather ang maraming tao, hindi narinig ng tao yan ang sinasabi ng isang tao. Halimbawa, nandito si Jesus, nandito si Pilate, nililinis si Jesus. Ang sinasabi ni Pilate, hindi narinig mo sa maraming tao. Pero kapag sumigaw ang congregation or crowd, dinig ng lahat. Tama? Kasi walang pay nun. Walang mga public speaker nun. Kaya, hindi narinig ng marami pag isa lang na nagsasalita. Ngayon mga kapatid, tingnan po natin ang divine exchange. Sabi ni Pilato, sino ang gusto nyo palayain ngayong pista? Ang sagot po ng karamihan, sabi nyo, Barabas, Barabas, Barabas. Sigaw po natin, sige po. Barabas, Barabas, Barabas. Parang hindi ganyan ang sigaw nila eh. Yung parang may emphasis. Sige, tatlong beses, sino ang gusto nyo palayain ko ngayong pista? Ang kulungan noon, hindi malayo sa Praetorium. Anong narinig ni Barabas? Kanyang pangalan. Barabas, Barabas. Pangalawang tanong ni Pilato, ano ang nais kong gawin kay Jesus? Ano rin ang sigaw ng tao? Crucify. Sige, lakasan natin. Crucify! 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 Anong unang narinig ni Barabas? Pangalan niya. Barabas! 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 Ang next word na narinig niya, crucify! 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 Ngayon wala na siya kasi alam niya na masama siya. At ngayon mga kapatid, maya-maya dumarating ang mga sundalo para pick-upin si Barabas. At wala na siyang pag-asa, ako'y crucify na ako. Pero pagdating sa harap ni Pilato, sabi ni Pilato, malaya ka na. Mga kapatid, ikaw, ako, tayong lahat, ang dapat ipago sa krus, dapat halupitin, ang dapat mamalay dahil tayo
na sumalo sa ating pong pinag-penalty sa kasalanan. That is Jesus. Sabi mo ba, Jesus? Tingnan po natin ang mga living exchange. Kailan po ito? Regeneration, ang matuwid dahil sa mga hindi matuwid. Ang katuwiran ni Jesus, naging katuwiran natin para tayo maging matuwid. Sabi mo sa katabi mo, matuwid ka na ha? May divine exchange. Kasi ang iba, Kristiyano na, sumasampa na, hindi pa naintindihan na siya ay righteous na. You're no longer a sinner, you are righteous. Sabi mo sa katabi mo, hello, righteous. Pangalawa, hallelujah. Sige, next, kapatid, sundan mo lang ako. Sabi mo dito, upang tayo maging sa kanya ay katuwiran ng Diyos, yung righteousness. And third, sige, nagdagin natin. Sabi, as sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo at naging sumpa ng saganang atin, yung redemption. Pang-apat, blessing. Sabi ng Bible, sapagkat nalalaman ninyo ng biyaya ng Panginoon Kristo, na bagamat siya ay mayaman, gayon may nagpagaluka dahil sa inyo, upang sa pamamagitan ng kanyang karukaan, magsayaman tayo. Si Jesus, na mayaman, nagpagaluka para tayo mga lukha, yumaman. Sabi mo sa katabi mo, hello, rich. Hiramin ko lang po ng konting, ang kayamanan, hindi lamang pera. Hindi lamang pera, kasi iba, pag walang pera, pagkatam nila, naghihirap na sila. No. Hallelujah. Sabi ko nga, mayroon pong mayaman sa kagandahan. Wala kang maraming pera, pero gwapo ka, maganda ka. Mayaman ka sa kagwapuhan. Ang iba naman, walang sakit, walang karamdaman, mayaman sa kalusugan. Ang iba naman, wala nga namang maraming pera, pero matalino, talupasa, mayaman sa katalinuhan. Ang iba naman, walang masyadong pero mayaman sa material. Maniwala kayo mga kapatid, ikaw, ako, tayong lahat ay mayaman. Sabi ko nga, yung katabi mo, ilang gatas ng nainom yan? Ilang lahat ang gatas ng nainom? Ilang kilong manok na ang nakain yan? Ilang kilong baboy na ang nakain yan? Ilang kilong bigas na ang nakain yan? Pag susumahin mo, milyon na ang nagastos dyan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, you are a millionaire. Next, pang-lima. Hallelujah. Sabi ni Jesus, namasdan natin si Jesus na kumauspada ng ating pananampalataya na siya dahil sa kalagalang inilagay sa harapan niya ng tiis sa krus, ni walang bahala ang kahihiyan umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Alam niyo po, dati lahat tayo nakakahiya kasi ang dami natin mga kahihiya, mga nagawa noon. Pero sabi ni Jesus, ibinalik niya yung ating dignidad. Kaya taas tayo ngayon. Amen! Sabi mo nga sa alamin mo, may dignidad ka na. Huwag mo lang intindihin yung nakaraan mo. Iba ka na ngayon kay Kristo. Amen? Next, hallelujah. Sabi niya, dadapan ngayon kay Kristo, kayo na noong panahon ay nalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. Dati kaaway tayo ng Diyos, pero ngayon, pinagkasundo na tayo. Tingin kayo sa akin. Pakiusap ko po naman, huwag naman po lahat ng pera gusto nyo idating nyo kay pastor. Punta ko kaya. Ang nagiging trabaho ng pastor, tagang-panalangin na ng kami. Alam niyo po mga kapatid, ang Diyos ni Pastor Vinto, Diyos nyo rin. Ang nilalapitan ni Pastor Vinto, pwede nyo rin lapitan. Ibig ko sabihin, you can direct to God because we are all reconciled to God. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Sabi mo, lapit ka sa Diyos. Next, hallelujah, pang-pito, sabi niya, siya na hindi pinagkain ang kanyang sariling anak kundi binigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng bagay? Sabi mo, lahat ng bagay. Kung ibinigay na si Kristo, kagalingan
mo pa kaya na hinihingi ang ibinibigay? Kung ibinigay ka si Kristo, pagpapala pa kaya ang hindi niya ibigay? Amen. Kung naibigay nga si Kristo, logically speaking, kaya niya rin ibigay ang lahat ng bagay. Name it, and He is able to do it. Amen. Amen. Mabait ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Pangalanan mo lang, kaya niyang ibigay. Huwag mo lang intindihin kasi hindi nakabase sa iyong kakayanan, nakabase sa kakayanan ng Diyos. Amen? Amen. Salamat sa inyo. Sabi lang sa katabi mo, you are beautiful. Grabe ang ginawa ng Lord para maintindihan nyo, tayo ang naging Jesus. Si Jesus ay naging tayo. Kaya pag lumakad ka, isipin mo na ikaw ay tulad ni Jesus. Huwag mo lang sabihin, ito tao na ako makasalanan, ito taong marupok. Hindi ka na pa marupok, hindi ka na makasalanan, you are righteous in the sight of God. Amen. Isang malakas na palakpak sa Panginoon. Ito, pagpatak ng dugo ni Jesus. 7 blood drops. Akala niyo pumatak lang ang dugo ni Jesus nung nasa krus? Hindi po. Unang pagpatak ng dugo ni Jesus, ay ito po ay pag-alis ng ating mga study. Sige kapatid, at naging kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak na dugo. Unang pagpatak ng dugo ni Jesus, yun po ay siya po ay nag-pray. At ang pawis niya ay parang mga patak ng dugo. Ang tawag dyan ay taking our struggles. Pag nag-struggle ka, masakit ang ulo mo. Pero sabi mo sa katabi mo, wala na yung kinuhanan ni Jesus. Amen. Pangalawa, sabi niya, at siya kanilang pinagsusuntok at tinampal siya ng mga iba, taking out our sorrows. Pag malungkot ka, saan nakikita ang malungkot? Sa mukha. Pero si Jesus ay sinuntok sa mukha para ibalik ang kagalangan sa atin. Amen? Masaya na po ba kayo? Next, hallelujah. Sabi po pangatlo, at na makapagkama-kama ng isang putong na tinig, ipinutong nila sa kanya kay Jesus. Of course, tumagas ang dugo ni Jesus. At pangapat, hallelujah, at ang aking mga pisngi sa mga bumabatag ng balbas, hindi ko ikinugli ang aking mukha sa kahiyan sa pagmura. Alam niyo po, sino mga lalaki o dito? Okay lang magbunod dito, pero masakit pag dito ka binubunutan. Pero ang sabi ng Bible, ang balbas daw ay pinaltak. Lahat po yun, siyempre nantuklap yung anit, dumanap ang dugo ng Panginoon. Next, panglima, hallelujah. Sabi po, ang mga mag-aalaro ay nagsilaro sa aking likod. Kanilang pinahaba ang kanilang bungkal. Alam niyo po, pag hinagati mo ang tao, kumakagat po yan, hihilahin pababa. At here's another, tapos hihilahin, lalong lumalalim ang sugat. So dumanang uli ang dugo. Sabi ng Bible, by His stripe, you are healed. Isa pang palakpak kay Lord. Sabi mo, magaling ka na. Kasi alam mo po, maraming mga tao, huwag kayo, sabi ko nga kahapon, doon sa pinag-pray namin, never look sa fact. Tumingin ka sa truth. Sabi ng doktor, fact naman ang sinasabi ng doktor, hindi lang lies. Sabi ng fact, mayroon kang sakit, mayroon kang tumor, mayroon kang cancer, pero ang sabi ng truth, by His stripe, you are healed. Hallelujah! Mas matibay, mas makapangyarihan ang truth than the fact. Yes, ikaw ay wala, pero ang sabi ng truth, the Lord is your provider. Amen. O sabi mo, I like that. Next, pang-pito, pinutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ito po ay nagre-represent ng iligtas tayo sa suffering. Kasi ang mga nilalakad natin, ginagawa natin, nirelinya ng Panginoon. Next, pang-pito, gayon may pinalagpasan ng kanyang tagiliran ng isang sibat
ng isang kawal at pag tayo lumabas ang dugo at tubig. Yan po ang 7 beses na dumana ang dugo ng Panginoon. Dito po tayo focus. Just listen, church. Grabe, mamaya po, maa-appreciate mo kung gaano ka kamahal ng Panginoon. Kaya sabi ko sa mga musician, pagkatapos ko mag-preach, ang kakantahin natin sa tanang panahon. Hindi nagmintis ang Diyos magmahal sa iyo. Hindi nagmintis ang Diyos sa pag-iingat sa iyo. Sa bawat oras, sa bawat panahon, minahal ka ng Lord. Regardless kung ano ang iyong nagawa, mahal ka ng Panginoon. Amen? Amen? Okay, next. I'm about to be done. At ang mga buong puso ay naglulupay. Sige, ano po natin yan. Sige po, next. What Jesus experienced. Nakita lang natin, crucify. Sabi ko nga, mga kaibigan natin Katoliko, conservative pa yan. Alam niyo po, nung si Jesus, ang totoong Jesus na nagpako sa krus, totally naked. Walang sablot, walang kasukutan, hubad. Itinagay siya sa madlang kaihiyan. Siyempre, bakit naman sa ating mga kaibigan Katoliko na nanalangin sila nahubad si Jesus? Kaya nilagyan ng lampin, ng sapin. Pero ang realidad, hubad si Jesus. He was put sa kahihiyan, mga kapatid. Isa-isa natin, ano ba talagang nadaanan ni Jesus? Kasi sabi niyo, namatay lang si Jesus. Pero kapag na-i-internalize niyo ang totoong naranasan ni Jesus, masasabi mong grabe pala ang pag-ibig ng Diyos sa akin. Amen? God is good! God is good! Bago na yan. God is good, hindi na po all the time. God is good. Grabe, grabe, grabe. Okay, practice natin. God is good. Grabe, grabe, grabe. Grabe, grabe. Grabe. Bakit? Sobrang biyaya ang ibinigay ng Diyos sa atin. Amen. Sabi mo, sobrang biyaya. Kinausap ko nga worship leader, sabi ko, buong ang boses mo. Ako din po frustrated singer ako. Gusto ko rin kumanta. Sabi ko, mag-live ako, kakanta ako. Salamat, may 3 nag-like. Hallelujah. Praise God. Pero sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, sabi ko, ang worship leader, buong ang boses. Tapos yung gwapo pang worship leader nyo, may natatanging boses. Buo ang boses, natatanging boses. Malalaman mo na siyang kumakanta pag narinig mo si pastor. Amen? Kahit hindi ko naintindihan masyado yung kanta niya nasa tanong-tanong. Ako grabe yung tumarap sa puso ko yung mensahe. Amen? O ngayon, dahil nagsasalita, minsan kayo nang hindi namin naintindihan, magsasalita rin ako nang hindi nyo naintindihan. Kung isa kayo gagalapot, ang magalang kayo. Ang sabi mo doon, kung dyan umiyak kayo mamaya. Alam niyo po mga kapatid, yung pag-iyak hindi dahil sa suffering, maiiyak ka dahil sa tinapos na gawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen. O na, mga kapatid, sige po. Sabi po ng Isaiah, ang kanyang mukha ay nakakatuwa kaysa kaninumang lalaki at ang kanyang anyo higit na kumatuwa kaysa mga anak ng tao. Sa English, mas maintindihan ninyo. Sabi niya, many will be shocked by him, kay Jesus. His appearance will be so disfigured that he won't look like any other man. His looks will be so disfigured that he will hardly look like a man. Nung si Jesus nasa krus, hindi nila alam kung tao ang nakapako. Hindi na nila makilala kung human ang nakapako because he was totally disfigured.
Yung pagpapawis ng dugo sa medisina, ang tawag dyan ay hematidrosis or hemohidrosis. Ang ibig sabihin ng mga kapatid, pagputok ng mga nerves. Pag nagputukan ang nerves, hahalo ang dugo sa pawis. Ibig sabihin, when Jesus Christ prayed on the Garden of Gethsemane, mga kapatid, pumatak ang kanyang mga dugo kasama ng kanyang pawis. In other words, pumutok ang mga nerves ng Panginoon. Why? Because dinala niya ang lahat ng ating problema. Amen? Isang palakpak kay Lord. Praise God, basa tayo. At nang makapagkama-kama ng isang punong na tinig, ay ipinutong nila sa kanya. Okay, next slide. Ipangaliwa, yung pagputong ng koronang tinig, tingin kayo, sa wilderness, ang tinig ay poisonous. Nasa mga 2 pulgada hanggang 3 pulgada ang haba. Pag tumarak yan, mag-swell ang laman dahil iyan ay poisonous. Gumawa sila ng tinig, kinuruna nila kay Jesus, isiniksik sa mga alip ni Jesus. Lahat ng tinig na yan tumirik at namaga ng husto ang ulo ng Panginoon. Hallelujah! Praise God! At ang tawag dyan, poison doors. At balik tayo, yan ang itsura. Balik sige kapatid. Yan ang itsura ng corona. Balik tayo ng corona. Hallelujah! Yan po, isinaksak yan sa ulo ni Jesus. Mga kapatid, hallelujah, at yan lahat ay pumasok sa kanyang, ang tawag dyan ay poison with thorns. Okay, pangatlo, sinaktan nila ang kanyang ulo ng isang tambok. Sige, next. Ang tawag pagpalo ng tambo sa ulo, ang tawag dyan sa medical fact, brain hematoma, either skull fracture. Nung pinapalo si Jesus sa ulo ng tambok, nakakita na ba kayo ng mga talo na may hawak na tarangkayan? Yan ipinalo nila sa ulo ni Jesus at ang kanyang mga skull pwedeng mag-fracture. Naintindihan niyo ba? Napakadelikado ng ulo. Kapag ang ulo ang tinamaan sa aksidente, hindi ay mahirap, pero si Jesus, siya po ay pinalo ng tambo. At again, pwedeng mag-fracture ang kanyang skull. Kaya, mga kapatid, pamumuo ng dugo, namumuo ang dugo ni Jesus sa ulo dahil sa pagpalo sa kanya sa ulo. Pangatlo, pang-apat, at siya pinagsusuntok ng mga punong kawan. Nakakita na ba po ba kayo ng nahuling magnanakaw? Hindi pa. Susuntok yung ninakawan, pati yung hindi ninakawan, nagigisuntok. Tama? Kaya tanong talaga. Parang tahimik kayo. Magparamdam kayo, parang ayaw magduro, magkaganyan. Ayaw in church. Ulitin ko, hallelujah. Pinagsusuntok. Alam mo mo, ang sumuntok kay Jesus, hindi lang isang kawal. Sa kanila nun, ang isang baton na kawal, lahat po yan uupak. Hindi po yung pagkanasuntok, o ikaw ha, hindi ganun. Ang suntok ng mga matitipulong lalaki, tama? Ang iba nga, isang suntok lang sa mga tulog. Si Jesus, halos lahat ng matitipulong sundalo, sumuntok sa kanya. Hindi lang mga sundalo ang sumuntok sa kanya, pati yung iba, nagigisuntok din sa kanya. Ano ba kaapintuhin? Mga kapatid, sobrang pinagdaanan ni Lord. Okay, next. Tingnan natin. Yan po, halos naging utsura. Pagsuntok sa mukha, blood clots or gel-like blood. Pag sinuntok ka, nagkakaroon ng parang gel na dugo. Hallelujah. Next. At tinampal siya ng mga iba. Sino ang sa inyo ibubugbog? Diba? Pipilihan ka. Susuntokin ka. Hulaan mo sinong sumuntok. Mga inyo talaga ito, no? Pinili niya, tapos tatanong sinong sumuntok. Hallelujah. Next. At mga pasa. Grabe,
sa medical fact, hematoma, pagbara ng dugo. Bumabara ang dugo. Next, hallelujah. At siya'y hinampas. Kinastigo. In other words, sige next. Sabi niya, and scores, flogged, or whipped him. Be with Jesus. Tingnan natin, next. Hallelujah. Asa na ka na kapatid? Ang sabi po dito, aking ipinain ang aking likod sa mananakit. Yung likod ni Jesus. Pagkatapos, sige po, kanilang pinahaba ang kanilang bungkal. Kita natin ang drawing. Alam niyo po, sorry ha, kung may narinig na kayo mga pagtuturo, sabi ng iba, 39 times daw lang si Jesus winning. Totoo po yung si Pablo, nakadalawang beses siya inig. Sa batas ng Hudyo, 40 times. Kukulangan ng isa kasi bawal lumampas. Kasi pag lumampas, ang lampas nun, ibabalik sa pumalo. Kaya ang ginagawa nila sa 40 times, 39 lang. Para pag lumabis, 40 siya, hindi siya nalampas. Pero tingin kayo sa akin, hiramin ko po, ang pumalo kay Jesus, hindi Hudyo. Ang pumalo kay Jesus, Romano. The Romans don't care the law of the Jew. Kung sa Jew, 39 times or 40 times, sa Romano, walang bilang. At ang pinapalo nila, mayroon po yung 7 na buntot. Ang mga dulo na yan, either bubog, pwedeng bakal, pwedeng buto, na itinatali nila na tuwing ihahampas yan kay Jesus, bumabaon sa kanyang likuran. Hiramin ko po ang inyong pangunawa, ang kapal ng ating likod kasing kapal lang ng ating palad. Pag tinamaan niya ng hagupit, hindi yan bubunutin agad, hihilain pababa. Mula taas, gumuguin ang sugat. At there comes the another whip. Hihilain pababa. Bawat pag-alis po ng paghagupit, may dalang laman. At para malaman po ninyo, nung si Jesus, matapos hagupitin ang kanyang likod, nakikita na ho ang ribs. Nakikita na ang kanyang lungs. Bakit lahat ng laman halos na po? Ulitin ko po, walang pakialam ang Romano sa bilang ng mga Hudyo na 40 times. In other words, hindi lamang 40 times. Actually, ang sabi ng Isaiah, hanggang talampakan may sugat si Jesus. Mula ulunan hanggang talampakan, puro lipos ng mga sugat. Paano siya nagkasugat sa talampakan kung nakatayo, pastor? Hindi magkakasugat si Jesus. Kapag nakatayo siya, in other words, kahit nakahandusay na si Jesus, gumugulong na sa dugo, pinapalo pa rin siya ng mga Romano. Ganun ang dinanas ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ang tawag dyan dahil wala namang pagkalang niya, papatayin din naman. Hindi na lalagyan ng alcohol yan. Yung mga pamalo, iyan dami na mga pinalo yan. May mga ano na yan, may mga kalawang na yan. So nagkaroon ng tetanus si Jesus. Tetanus infected. Pagka-tetanus sa kalawang, grabe ano mga kapatid. Pag natititan kayo after 1 hour, nananating ka na. Hallelujah. And next, kundi mga sugat sa nagnana ng sugat, hindi na natikog. Grabe, nakanganga ang mga sugat ni Jesus. At sabi po dito, nagnana ng sugat, infection, actually, naranasan ko masugatan. Pag nagnana na ang sugat, bawal na po yan masabi. Sobrang sakit. Hallelujah. Kaya si Jesus, yung kanyang mga sugat nakanganga, nagnana na. Piliin mo, alas 9 ng umaga na sa pretorium. Walang
tumigil ang paghampas sa kanya hanggang makarating siya sa Golgotha. Hallelujah! And then, sige po, ang buong ulo ay masakit. Buong ulo ay masakit. Bakit? Sige, next, kapatid. Ang tawag dyan, pagsakit ng ulo, vestibular migraine or vertigo. Nakaranas na po ba kayo, di ba, yung headache? Slide na yan. Migraine, medyo severe ng kaunti, pero ang vertigo, sobrang sakit na yun, para bang umiikot na yung mundo. Naalala po si Doc Magno nga, na nagbibiyahe kami para magturo, may vertigo siya. Nagulat ako bigla sa umupo. Sabi ko, bakit? Sandali, Doc, sabi niya, may vertigo kasi ako. Hindi ko kayang maglakad. Nahihilo siya. Ang mundo parang umiikot. Yan naranasan ng Panginoon. Kaya ilang beses siya bumagsak dahil habang pasan niya ang cross mo, nahihilo ang Panginoon. Then next, mula talampakan ng paa hanggang sa ulo ay walang kagalingan. Sige, basa tayo. Ang tawag ng pananakit ng buong katawan, pyrexia or severe fever. Nagkaroon na siguro ang lagnat ni Jesus, hindi lamang 40. Mataas pa sa 40. Tayo kapag nilagnat tayo na nangangalit, kinukonvulsion na tayo, tumigirin na yung ating mga mata. Si Jesus naranasan niya ang severe na lagnat, pero may infected ka mong katawan, hindi ka lalagnatin yan. Habang pasan niya ang cross, nilalagnat ng mataas na lagnat si Jesus. Way to the Calvary. Pagtaas ng lagnat, and next, sabi po dito, pinutasan nila ang aking mga kamay at aking mga paa. Sige po, pakita natin ang drawing. Tira nito po, ang pako na pinako kay Jesus, hindi po di 4. Ang kamay, hindi po dito pinapako, dito pinapako. Wala pong nagpapakamatay na naglalaslas sa palan. Papakamatay ako dito naglalaslas. Kahit ilang laslas yan, hindi ka mamamatay palag yan eh. Pero pag dito ka maglaslas, mamamatay ka, tama? So dito crucify, ilan ang kapal yan? Sabi natin 2. Ang kahoy, ang pinakamanipis na pinagpapakuan ay di 12. Ang kapal. 12 inches. Ilan ang pako? Yan, dito di 2. Ilan ito? Di 2. Ang kahoy, di 12. Ilan na? 14. Sa kanila, patakalan nila, pag ipako, kaya lumampas ang pako kasi babaluktutin sa likod. Kasi pili nila kunin ang nakapako noon. Kailangan baluktutin para hindi siya makuha, para hindi siya manakaw. Hallelujah. So ilan na? 2, 14, at another 2 inches na pang baluktot. Ilan lahat? Ang pako, pag maiksi pa, maliit ang size. Pero the more na lumalaki yan, lumalaki ang size. Ang sabi ni Jesus, binutasan nila ang aking paa at ang aking mga kamay. Sa Bible times, mga kapatid, tanda po ninyo, hindi po dito si Jesus pinako. Pinako siya sa sakong. Ang sakong natin, sabi natin, ilan yan? Sabi natin, 6. Kasi ang sabi ng Genesis 3:15, duduro ng kanyang sako. Hindi pa, sako ang binanggit. So, 6 over 6, ilan? Ang kahoy, ang kapal doon sila na. May hinahita tayo, ilan na? 24. Lalagpasan ng 2 inches. Ang 26 na haba na pakupas. Gaano kalakihan na tuwing babaw niyang pinupukpuk yan, sumasagi yan sa buto. Pag sumagi yan sa buto, grabe ang pain na tatakbo sa utak. Bawat pako kay Jesus has pain na nararamdaman si Lord. And alam mo ba po, ang tawag dyan ay medial
nauhaw ako. Totoong nauhaw si Jesus, pero mayroong spiritual significance. Anong tawag dyan? Pagkauhaw ng labis, dehydration. Wala nang bigay sa kanya ng mineral na tubig. Wala nang huliin siya hanggang dalhin sa krus. Itinig ang araw. Uhaw na uhaw si Jesus. Amen, naintindihan mo po ba? Yung sobrang uhaw ka na walang magpainom sa'yo. Hallelujah, ang ibinigay sa kanila, suka. Ang suka kasi sa kanila, pampamanin yun. Pero hinihingi ng Lord, mapawi ang kanyang uhaw because, again, dehydrate na po ang ubus na ang tubig sa kanyang katawan. And then next, hallelujah, at ito'y aking dugo ng tipan na nabuhos dahil sa marami. Sabi ng Bible, nabuhos. Sabihin ninyo nabuhos. Alam niyo po, pag-aralan niyo sa kanyang nabuhos, walang natira. Nabuhos, naubos. Okay, next. 12, pagpuhos ng dugo, hemorrhage or blood loss. Nakaranas si Jesus ng pagkaumpos ng dugo. Biruin mo, sa kinsinig pa lang tumutulo na ang kanyang dugo. Maubusan siya ng dugo. Pinalo siya, naigo siya sa dugo. Habang siya ay nagpapasan, kahit ang kanyang mga nagnanana, pag napalo uli yan, malalaliwa na naman ang dugo. Walang tigil ang pagdanan ng dugo ni Jesus. Kaya naubos ang kanyang dugo. Ipinuhos ang kanyang dugo. Next, hallelujah, na itinitin sa isang punong kahoy. Punong kahoy ng punong pipi. Punong kahoy. Okay, pasa tayo. Sige, next kapatid. Hallelujah. 13, pagbitin sa cross. Suffocation. Nasusuffocate. Tingin kayo. Sa cross, namamatay ang nakapako, hindi dahil sa pagkapako, namamatay sila sa suffocation. Natandaan niyo mo yung mga magnanakaw, buhay pa. Kasi bago dumating ang sabat, kailangan patay na sila. Pero buhay pa. Anong ginawa? Dinurog ang tuhod para hindi na makapadyak. Mamamatay sila sa suffocation. Pero pagdating nila kay Jesus, siya po ay patay na. Hindi na nila inurog ang tuhod ni Jesus. Pero anong ginawa? Sige po. Hallelujah. Sige na. 13, at ang buong puso ay nanlulupay-pay. Buong puso nanlulupay-pay. Tingin kayo, ang normal na tibok ng puso. Ayan. Ang puso ni Jesus, ganito na lang. Ang lupay-pay ang puso ni Jesus. Anong tawag dyan? Sa medical fact, arrhythmias or of the heart o pagbagal ng tibok ng puso. Tumagal ang tibok ng puso ni Jesus. Hallelujah. Sige po. At pagdagay, lumabas ang dugo at tubig. Anong tawag dyan sa medical fact? Sige, kapatid. Paghalo ng tubig at dugo, cardiac or cardiorespiratory failure. Dito na po, malapit na po ang magtapos. Ang sabi po dito mga kapatid, naghalo ang dugo at saka yung tubig. Sa pag-aaral po ng medical, pag nag-aaral, ibig sabihin, pumutok ang puso ni Jesus. Ang sabi po dito mga kapatid, tingnan niyo po, yan, and then next, sige kapatid, asa na tayo, patikan mo yung mga spear, yan, at naandyan mo yung pinalagpasan sa sigilid. Tingnan natin na, medyo ano lang po gusto natin. Tingnan niyo po yung mga sipat, hindi po yung maliliit, buong bakal po yan. Yan ang isinipan nila kay Jesus. And next, ganyan po yung mga spear. Ang sabi ng Bible, pinigay, yan lang po, hindi tinusok ha, pinalagpasan. Binitawan, pumasok dito, lumabas dito ang sipat. Ulitin ko, pinalagpasan ng sipat, pumasok dito,
Ibig sabihin ang buong sibat na yan dumaan sa katawan ng Panginoon, lumagpas at pagdakay, bumulwak ang tubig at dugo, at yun ang kumitil sa buhay ni Jesus. Bakit pumutok ang puso ni Jesus? Because He bore all of the pains of our heart. Kanyang dinala yung mga sugat ng ating puso. Kanyang binitbit ang lahat ng mga sakit ng ating puso sa krus ng Kalbaryo. Ang tawag dyan ay karagyan kapsyon, silipon. Hallelujah, sige next kapatid. May nagtanong sa akin, so dito, kung gaano ka makagaling sa Biblia, kako bakit? Ilang beses bumaksak si Jesus. Natatanda yung inaral natin, may lagnat, nahihilo, walang dugo, uhaw, nalulupay-pay, pasang-pasan niya ang cross. Maundan sila, ilang beses bumagsak si Jesus. Kung matalino ka, pastor dito kasi sa ating mga kapatid na Katoliko, 3 beses lang bumagsak si Jesus sa 14 stages. Ang sagot ko sa kanya, bawat hakbang, bumabagsak si Jesus. Pero sa bawat pagbagsak niya, pilit siyang tumatayo. Kasi ikaw ang nasa isip ni Lord. Ikaw ang nasa puso ng Panginoon. Every time He fall, mga kapatid, pilit na bumabaw kasi hanapin Jesus na pag hindi niya marating ang krus ng Kalbaryo, walang voice of truth. Pinilit niya tapusin ang pagpasa ng krus. Walang bilang ang pagbagsak ni Jesus. One thing for sure, pag bumabagsak siya, pilit siyang tumatayo. Sige, pakita natin mga picture. Praise God, the way to Calvary. Sige pa. Hallelujah. Yan, makikita po natin. Pause mo na. Actually, nung malapit na sa Golgotha, hindi na talaga kinaya ni Lord. Dumating si Simon the Zealot. Tinuwangan na lang si Jesus. Sinasabi ni Simon kay Jesus, ang iyong bilang. Habang asahan ang cross, ang binubulong ni Simon, wala yan sa Bible. Posible na sinasabi, kayanin po, Jesus. At nakarating sila sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, sige, hallelujah. Sabi nga, hindi sapat na malaman mo na mahal ka ni Lord. Dapat sampalatayanan mo na mahal ka ng Panginoon. Next, hindi ka sinukuan ni Jesus. Kaya huwag kang susuko para sa Kanya. Sabi mo sa sarili mo, huwag kang susuko. Dumating man sa punto na ayaw mo na, pagod ka na, nalulupay-pay ka na, tuloy-tuloy lang. Kasi hindi ka sinukuha ni Jesus, hindi tayo susuko para kay Jesus. Even though sometimes you fail, still Jesus loves you. Ilang beses ka man magkamali, ilang beses ka man magkasala, ilang beses ka man magkulang, maaasahan mo pa rin ang pag-ibig ni Lord. And last verse, for He, God Himself has said, I will not in any way fail you, nor give you up, nor leave you without support. I will not in any degree leave you helpless or forsake you, lead you down. Relax, my hold on you, assuredly not. Ilang beses ka madapa, hindi ka iiwanan ni Lord. Ilang beses ka, mga kapatid, mabigo, hindi ka iiwanan ni Lord. Kasi sa Greek
word. Repeatedly sinabi ng Lord, I will not, I will not, I will not. Kahit ilang beses ka, magkamali anak, mahal pa rin kita. Kaya mga kapatid, if you understand sa tinapos ng krus ng Panginoon, hindi ka lalayo kay Lord. Kasi sobra-sobra yung kanyang pagmamahal sa iyo. Amen? Tayo lahat. Praise the Lord. Pwede ko bang matawag ang mga musicians? Hallelujah. Thank you, Jesus. Uulitin ko, church. Hindi ka sinukuhan ng Panginoon. Sa isang dahilan, dahil mahal na mahal na mahal ka ng Panginoon. This morning, ano lang po ito, parang papakita, hahakbang tayo sa harap na magsasabi tayo kay Lord, Lord, pinako, lahat ko sa iyo. Lord, di na ko bibitaw sa iyo. Lord, di na ko hihiwalay sa iyo. Meaning to say, lalapit tayo sa harap with commitment. Na anuman ang mangyari sa buhay natin, tulad ng ginawa ni Jesus, hindi ka sinukuan, hindi tayo. Grabe ka, Panginoon. Hindi ka iniwan ng Panginoon. May mga panahon na may silent battle tayo. May secret struggles tayo. Na minsan hindi na natin pinapalang sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay. Pero alam ni Lord, yung pinagdaanan mo. May mga panahon na lihim kang umiiyak. Pero alam ng Panginoon, lalapit tayo sa harap at isa lang ang sasabihin natin, Lord, hindi na ako bibitaw sa iyo. Ano man ang pagdaanan mo, huwag na huwag kayong bibitaw sa Panginoon. Lagi mong itanim sa isip, sa puso, ang pagmamahal ng Diyos. Sige po, habang umahabang tayo marahan. Sige po, pag-desisyon ka na hindi ka nakakalimutan kay Lord. Hallelujah! Maraba! Hallelujah! Hallelujah! Oh, Jesus! Sige po, yung mga nasa likod naman. Hallelujah! Kumit! Kumit! Lapit ka, hindi bilang lingkod, lumalapit ka bilang anak. Ang sabi po ng istorya ng prodigal son, nagsiselos ang elder son.
Hindi man lamang siya daw may pagkalay kahit isang kambing para sa kanyang kaibigan. Pero ang sagot ng Ama, my son, all that I have is yours. Lalapit ka bilang anak. At bilang anak, may karapatan ka sa kagalingan. Bilang anak, may karapatan ka sa provision. Bilang anak, may karapatan